Today, mag-install tayo ng Windows Server 2019 in a virtualized environment. First, open natin yung laptop. Then, pag wala pa kayong VirtualBox, ay mag-download muna. Pag meron na, ay i-open lang natin. Then, ayun, maggawa tayo ng bagong file. At dito ay i-click lang natin yung button na new, then select lang natin yung file na i-install natin, yung Windows 10 2022. Then i-ano lang natin yung mga nakasaad, yung mga default is tamang next lang tayo kasi yun lang nakaset default sa ating computer. At pagtapos na ay i-click lang natin ang button na finish para makapagsimula na tayo ng pag-install. At ayun, i-click lang natin ang button na start. Then pagka-click natin is dito tayo dadalhin. Yan, next lang natin, then install. Yan. Kailangan lang natin mag-wait ng ilang minutes, and then wala tayong ilalagay na password, and pipindutin natin is I don't have a product key. Yun, click lang natin, then pili tayo ng Windows 10 Pro kasi yun yung default. Then accept lang natin, next, and click lang natin yung next, yan, basahin lang, then custom, then next. Tapos ayun, wait lang tayo ng mga ilang minuto dito kasi medyo matagal ito ng konti. Tapos yan, hintayin lang natin ng maging 100%. Yan, pag malapit na, yan, ay lalabas naman yung VirtualBox 7.0. Then, hintayin lang natin na mag-loading. Yan, malapit na. Pag ganyan na, ay ready na natin i-set up ang ating computer. Tapos yun, yan, kung ano man ang language, US, English, yan, yes lang natin, and then click lang natin, tas US, click yes na lang ulit, yan, skip lang natin. Yan, tapos dito naman pili lang tayo kung anong gusto nyo. Pinili ko dyan is then set natin ang offline account, then next, and ayan na, set natin yung ating name and password. Ayun. At ayun, lagay tayo ng password natin, yung madali lang tandaan. Then ulitin lang natin to confirm. Ulitin lang natin yung password natin kanina. Then ayun, then i-fill up lang natin kung ano yung nire-require dito ng ating computer, kung ano yung mga para matandaan mo, even kapag nag-loss, yan, skip lang natin, accept, then ayun, okay na, kasi tayo. Yan, hintay lang tayo ng konti kasi medyo matagal ito kasi since matagal nito. Tapos ayun, almost there, malapit na. Then ayun, okay na, nakapag-setup na tayo ng ating VirtualBox. And next, lang natin to i-shutdown para makapag-create tayo ng bago for client naman. Yan, end lang natin, click natin okay, then ayun. Next naman ay gagawa tayo ng ating client. Yan, ulitin lang natin. Click lang natin new, then set natin yung ating name also para may pangalan tayo. And lagyan natin ng client Sanchez client, then hanapin lang natin yung win, and ayun. Then pumunta tayo sa files, then hanapin natin yung files na download natin pang 2019. Then i-open lang and open para malagay natin dun sa ating
file. Then pag napindot na yung next lang natin ulit kagaya nung kanina. Pag natapos na, then i-click natin ay yung start na button. Ayan. Tapos pag na-click na, mag-wait lang tayo ng mga ilang seconds din. Ayan na. Ganun ulit. Wait lang tayo ng mga ilang segundo, then click lang natin yung next and install. Yan. Then pag na-install na, I don't have a product key ulit. Then ayun, click lang natin ulit yung Windows 10 Pro. Pag nakapili na tayo ng ating Windows, ay i-click naman natin yung next para makapag-proceed. Then accept lang natin. Tapos yun, next natin, next. Then pili lang tayo, custom. Then next ulit. Yes, ayun. Wait lang ulit tayo ng mga ilang minuto para kasi medyo matagal to. At ayun na, naglo-loading na siya. Hintayin lang natin. At ayun, nag 100 na. Hintayin lang natin at lumabas na ulit ito katulad kanina. Wait lang natin hanggang sa mag-start na siya. At ayun, lumabas na yung VirtualBox. Wait lang natin ng konti. Then ayun, dito na siya. We just wait a moment lang. Yan, pili lang ulit tayo ng kung anong gusto nating language. Mas prefer natin ang English worldwide. Kaya ayun, US ulit. And skip lang natin. And medyo fast forward na natin kasi nagawa na natin to kanina. Tsaka para mabilis na din ang ating kasi nagawa na din to. Para mabilis lang. Then setup lang natin. Next lang tayo hanggang. Then click natin lang ulit yung offline account. Tapos yan. Then set lang ulit tayo ng ating pangalan, password, then confirm password lang natin. Next lang. Then iset lang ulit natin yung mga natin kanina. Para kapag limutan natin ang ating password ay yun natin ang ilalagay. Kaya yun, accept lang. Skip lang natin, accept lang tayo, accept din. Ayun, okay na tayo sa ating client. Wait lang tayo ng konti para makapunta tayo sa ating Windows. Tapos ayan, lapit na, dito na tayo. Din lang tayo sa ating ginawang client server. And ayun, thank you for watching.